alam na na eh. Sinusiyan ko na kahit wala. Ginamit ko yung daliri ko. Teka lang, kasama ko dito ngayon si Doc Almelor. Yan, si Doc Mamerto Almelor. Good morning po ating Morning, mga Doc. kasama dito sa Morning, Doc. bahay ni Kuya. Doc, upo po kayo. Yan, din po kayo. Yan. Si Doc Almelor po ay chairman ng Academy of Head and Neck Oncology of the Philippines. Oo, sige. Antayin natin kasi meron tayong meron kang ipang-demo sa amin, di ba, Doc? Yung nandun na yun. Ayun na pala, ayun. Kasi ang aking pong tanong sa inyo, Doc, is thyroid. Thyroid cancer ang ating neck muscle. Oo, pag-uusapan. So muna, bago natin pag-usapan ng Ito buo muna, yung pakita cancer, muna ano natin po yung thyroid muna? Saan po yung thyroid? Focus na ito, masasabi ko. Sige po. Ayun na po, nakafocus na po. Okay. Okay, Doc. Pwede ko tumingin. Sige po. Tama po ba? Ito po yung ating, magandang umaga po sa mga nanonood. Ito po yung voice box. Ito po yung trachea, kung ikot mo ng konti. The side view. Okay. Yan. Ito po yung trachea, yung windpipe. Ito po yung thyroid gland. Sa likod ho niyan, yung esophagus, yung daanan ng pagkain. So, usually, yan ay located sa ibaba ng voice box. Nag-o-occupy nitong windpipe or trachea ng mga, ito po ang mga rings, 1, 2, 3. Usually doon po ang, Now, sa normal na tao, ito po hindi nakakapa. So, ang pag-uusapan natin dito kung paano may malaking bukol. Usually, nasa gitna po yun. Pwede po sa tabi. Now, ano po ang importance nito eh? Kung ang pag-usapan natin ngayong umaga ay cancer eh. Kung ito'y lumaki, alam mo, ang ugali po ng cancer ay maaari pong kumalat yun sa ibang parte ng katawan. Pwede pong ma-involve yung mga katabing istruktura. Gaya ng sinabi natin kanina, ang mga istruktura hong malapit, yung sa taas ho, yung voice box, kung saan doon gumagalaw yung vocal cords at nagkakaroon tayo ng boses. Ikalawa po yung windpipe or trachea. Sa likod po noon ng thyroid gland ay yung trachea. Then, ang isang istruktura rin po ay yung esophagus, yung dinadaanan po ng pagkain. Sige po, Doc. Dito po, mayroon doong nerve dito na maaari pong yun ang papagalaw ng vocal cords, kaya nagkakaroon tayo ng boses eh. Now, kung may cancer at naipit po yung trachea, maaari pong hindi siya makahinga. Tatawag namin stridor or dyspnea. Kung umikot ho at naipit o na-infiltrate, na-invade ho yung esophagus, yung daanan ng pagkain, maaari pong hindi siya mahirapan maglunok, ang tinatawag naming dysphagia. Ngayon, kung halimbawa maipit po yung recurrent laryngeal nerve, yun ay pagitan po ng esophagus, daanan ng pagkain, saka yung windpipe, kapag yun po ay naipit, usually naiipit po yun o nai-invade, ang pasyente po magkakaroon po ng hoarseness or pagbabago ng boses. Kung pareho po ma-involve, siya po yung magkakaroon ng stridor o na mahihirapan huminga. Doc, para po mas maintindihan po ng mga nanonood sa atin, tsaka dito po sa kasama natin sa bahay, ano po ba yung nagkukos ng cancer sa ating thyroid glands? Now, madami pong dahilan ang cause ng cancer. Pwede pong, maaari pong it-runs in the family, o kaya minsan po na-radiate yung pasyente. Mayroon pong tinatawag kami high risk for cancer. Yung A stands for age o edad. Yung M stands for kalat. O maaari pong kumalat sa katabing mga istruktura. Pwede pong kumalat sa kulani o pwedeng kumalat sa ibang parte ng katawan gaya ng baga o puso. Then yung E, extracapsular. Ang tumor ho na sa busyo ay nakakaroon niya ng medyo kapsula o supot. Pag yun ay lumampas na doon, nasira na dahil kasi lumaki na, isa po yun, isang indication na baka ang ating tinutukoy na bukol sa liig ay isang cancer, high risk for cancer. At ang panghuli po yung S or size. Sa pag-aaral po dito sa Pilipinas, mayroong pag-aaral po sa UPPGH, kapag ang cancer o size ng thyroid nodule na suspect na cancer ay 2.5 centimeters solid, ay malaking chance na high risk for cancer po yun.
Dok, kasi para po dun sa mga, yung hindi naman po nakakaintindi ng medical terms, ano, sa isang ordinaryong tao, ano po yung pinaka-symptom sa mararamdaman niya na pwede na siyang pumunta sa doktor? Like, ano ba, makate, malaki, masakit, lalagnatin ba siya? Ano-ano po? Opo, ang unang ano ho dyan, siyempre mayroon siyang nakakapang bukol. Kasi ang importante po, gaya po ng advocacy ng aming grupo, yung Academy for Head and Neck Oncology of the Philippines, kung saan kami nagdidiwang ng Head and Neck World Cancer Day. Dito sa Pilipinas, so, mula Lunes hanggang Biyernes po ito, ay iwas, tuklas, at labanan ng cancer. Isa pang advocacy, isang hakbang laban sa cancer. So early prevention, early detection, and proper treatment. Kaya ang unang makakapa po ng pasyente ay maaring na mayroong bukol, maaring maliit, maaring malaki na. So kung abang maliit pa lang, ay dapat Punta pakonsulta na sa doktor. Okay. So ano po ang magiging treatment po ng thyroid cancer? Ano po? Treatment. Well, bago po tayo pumunta sa treatment, dapat ano po ba ang ginagawang mga eksaminasyon para ma-evaluate Diagnosis. kung ang thyroid ay cancer o hindi. Ang isa ho dyan, yung clinical presentation. Gaya kung halimbawa may kulani, may paos, nahihirapan lumunok, nahihirapan huminga. Yun ay mga late stage na eh. Ikalawa po, mayroon kaming imaging studies kaya ng ultrasound. Ito po laganap na dito sa Metro Manila sa ibang parte ng Pilipinas na marami na pong eksaminasyon ng ultrasound. Ang importante po doon, malaman kung solido o cystic. Kung solido kasi, mas associated po ng cancer yun eh. Kung cystic, hindi masyado. O kaya yung size. Gaya ng sinabi natin kanina, yung size, exact, yan po ang nagbibigay. Minsan, ang pagkapa po, mayroong konting diferensya. Pero yung ultrasound, nabibigay po yung exact size ng bukol o kaya busyo o thyroid nodule. So, ikalawang importanteng ginagawa namin ay parang masagot kung ito'y cancer o hindi, yung tinutusok ko, yung fine needle aspiration biopsy. Ito po itutusukin, sisip-sip ng parte ng bukol, dadalhin sa microscope ng laboratory, titingnan po doon kung may cancer cells o hindi. Ano po ang importansya nito eh? Kung ang nodule ay positive for cancer, maliit man yan o hindi, bata man yan o matanda, basta kayang operahan, ang first line of defense is surgery. Surgery, tanggalin. Kung halimbawa po negative, ito po inahati namin eh. Kung ikaw ay high risk of suspicion for cancer, surgery po yon. Kung ikaw ay low risk, halimbawa babae, below 45 years old or above 20, babae ka, at maliit lang yung bukol mo, din susubukan po namin yan na tutunawin. Kung 3 months, ang iba 1 month lang, iba 2 months. Ako personally, 3 months eh. Kulturang Pinoy, gusto nila sagad eh. Kapag yun ay hindi natunaw, then that's for surgery. That's when for surgery. So ano ang indication? Kung ilabawa negative or positive, di malaman. Ako po, depende po sa filosofiya ng pasyente o doktor. Ako, sigurista ako, I'll go for cancer treatment eh. Yung iba naman gusto, negative eh. So depende na. Now, ano po ang dahilan kung bakit kailangan tanggalin eh? Maliban sa na-mention ko doon na yung mga maaring epekto sa adjacent o karatig na struktura ng thyroid cancer, maliban po doon ay una, fear of cancer. Kung hindi ka sigurado na cancer, karamihan ng pasyente, Dok, patatanggal ko na yan, parang gusto kong malaman ang cancer. Kasi ang gamutan po ng hindi cancer, o yung benign, o yung di masamang tumor, versus yung cancer o masamang tumor, ay ibang-iba po. Pati yung tumor surveillance, yung pag-check up dyan, abang nabubuhay pa ang pasyente, iba po. Ikalawa po yung pag-alibawa po, hindi nag-respond sa gamot. Kasi may mga pasyente, for example, ang pasyente ay menopausal na, 45, ay hindi po yun makuha ng gamot kasi magkakaroon ng osteoporosis o lumalambot po ang mga buto, maapektahan ng puso, saka alta presyon. Ngayon, Doc, after po ng surgery, ano po ang ginagawang follow-up treatment? Depende May po radiation kung halimbawa ba yan? lumabas na. Pero bago dyan, tapusin ko, isa pa pong dahilan ay yung cosmetic eh.
ayaw nilang may nakitang bukol. Sa St. Luke's noon, mayroon akong isa pasyenteng inoperahan na hindi siya makapag-necktie. Then, last, hindi po nagre-respond sa gamutan. Yun po ang mga indikasyon parang kailangan operahin. Pagkatapos ng operasyon, may tinatawag kaming, kung depende po sa resulta. Kung hindi cancer, iba po ang result noon. Kung tinanggal namin lahat, maaaring obserbahan lang, maaaring mag-replace kami ng thyroid hormone. Kasi kailangan po ng katawan ng thyroid hormone. Pero kung cancer, iba po yun. Tatanggalin namin. Kung mayroong naiwan na konti, kailangan pong mag-radioactive iodine. Maaaring ini-examine po namin yan na every 6 months o 1 year yung total body scan kung may kalat o wala. Yun po ang ano. Saka regular po ang check-up namin sa pasyente. Okay po. Sige po, Doc, meron po tayong kasing gagawin na head and neck na awareness week. Ano po? Mari po kayo mag-imbita sa ating manonood. Okay. Sa ngalan po ng ANOP, yung Academy for Head and Neck Surgery, ito po ay sinasamahan ng 15 medical center dito sa Metro Manila at saka sa Pilipinas. Kami po ay nagdidiriwang ngayon ng Head and Neck Cancer Week. Ang aming advocacy ay prevention o maiwasan, early detection at saka malapatan ng tamang appropriate treatment. Tapos iwas tuklas, tapos iwas tuklas cancer, isang hakbang laban sa cancer. Kami po may mga activities maliban po dito itong aming radio and TV guesting for information drive para sa mga potential na mga pasyente na may cancer. Nagbukas po kami ng Facebook kung saan lahat ng institution every week ay maglalagay po ng mga i-update po yun. Cancer, yung sa kanilang pinag-usapan sa ospital, ipipresent po yun parang pag-usapan yung mga tanong mo. Ito po isa sa mga information drive. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Doc Mamerto Alberol, Chairman po ng Academy of Head and Neck Oncology of the Philippines. Maraming pong salamat. Maraming salamat din po. Okay.